Bernard, Ate Jen, Kaka Sally, can you share with us how the Muslim community is responding to digitalization and cyber threats? Yes, attorney, dahil nasa field ako ng education, so isa-side ko po yung programs and kung ano-anong ginagawa namin sa AAS, sa Asia Academic Integrated School. Now, with regards to digitalization and cyber threat, every year, beginning of the school year, start of the school year, meron po kaming 1-week orientation na ginaganap para sa mga estudyante ito. Students orientation. Now, ang nadi-discuss dyan, isa sa dinidiscuss dyan ay ang cyberbullying. Okay? Actually, yun po talaga yung ginagamit namin, cyberbullying. Okay? It means to say, hindi lang patungkol sa sexual exploitation, or any other cases ng bullying na pwedeng ipasok na kung saan ay nasa cyberspace. Tayo. Ang ginagawa po dyan ay, aside from that, na meron tayong kinakandak na orientation kung papaano. And also, ang ating mga estudyante po, last year, actually, ang graduating students, ang grade 12 students natin, nagkandak sila ng seminar, ng lecture para sa lower grade, sa grade school. Sila mismo ng mga grade 12 students ang nagsagawa ng program na ito, na kung saan tinuturuan nila kung papaano ang tinatawag nating ethical way ng paggamit ng cyberspace. Yes po, yun po yung ginawa. So ano po ang mangyayari doon? Ang mga bata ng grade 12 students, sila ay nag-research. So it means to say, may kaalaman silang na-input sa sarili nila. And also, binabahagi nila ito sa lower grades. So yun po ang ginagawa ng Asia Academic Integrated School. With regards to the thing na sa mga parents, so far po ay wala pa po kaming nagagawang program para sa bagay na yan. But with regards to the students, yes, napakaganda ng programa niyo. You're involving the children themselves. So, mas na-apply nila. At yung mga nakikinig, yung mga bata, relatable sa kanila kasi narinig nila sa kapwa estudyante nila. Hindi po ba? Ate Nor, baka meron ka pa pong gustong idagdag? Yes, Archie, no? So, pag pinag-usapan din natin kasi ang community or Muslim community, we should also consider the role of the youth. Siyempre, no? Hindi lang naman din kasi bata ang mga nagiging victim. Mga kabataan din, mga katulad mo, katulad ko, no? So, so far, hindi pa naman namin nakikita ito sa Pasig. But for me, we have to empower these youth because they are kumbaga, sila yung papalit sa atin na mga advocates. So, we have to capacitate them para mas maging aware sila, ano ba tong cyber threat, cyber crimes, ano ba yung maitutulong nila sa usapin na to. And ito yung parang sobrang dapat natin ma-establish as an advocate. Paano natin may papaintindi at mahihikayat yung mga kabataan na maging parte ng advokasiyang ito. Because first, they are one of the vulnerable also. They can be one of the victim. Who knows? We don't know. So, kailangan natin silang i-capacitate, kailangan natin silang i-empower para kumbaga, ma-prevent nila itong mga ganitong crimes, di ba? Meron pa po bang gusto idagdag? Yes po. Isa po sa i-add up ko lang po kung ano po yung ginagawa ng school combating the cyber threat. Okay po. Meron po tayong ginagawa in partnership with the guidance counselor. Okay po. Ang ginagawa po namin ngayon ay, kasi nga yung problema is paano yung pag-express ng mga bata. Yan yung problema. Hindi nila na-express eh. So, dahil nandito na tayo sa digitalization, why not using it as a tool para mas mapadali yung pag-communicate nila? So, we come up with an idea na kung saan gagawa kami ng Freedom Wall, isang through a website, na kung saan yung website na yon ay malaya silang magbahagi ng kanilang gustong sabihin. Pero, sa isang tao lang yon sasabihin niya. Na for example, ako, pwede niyang i-click ako doon, yung pangalan ko sa website. Then after that, makakausap niya na ako. Pero hindi ko siya kilala. Hindi ko pa muna siya kilala. Anonymous po siya. Okay? Then later on, magkakaroon na kami ng conversation. Then, inshallah, if Allah will, malalaman ko, makikilala ko siya. Then we are going to
give some solution with the problem na kinakaharap niya or meron siya ngayon. Ang galing nga nung Alawakin. sinasabi ni Ustad na yung technology, siya yung nagko-cause minsan ng divide. Pero ngayon ginagamit rin siyang bridge, 'di ba? Kasi between the children and the teachers o yung mga mentors like you kakasali. So, it's great na ma-maximize yung benefits din ng technology. And ang ganda rin ng naging sistema sa school ninyo, Ustad Gerard. Kumbaga, hindi nyo lang tinitrain yung mga bata at pati yung mga teachers, pero nagkakaroon kayo ng platform para makapag-ugnayan. Kasi importante yun na meron din lakas ng loob yung mga bata na mag-report kung meron silang nararanasang cyberbullying o pag-aabuso online at alam nila saan sila lalapit. Kailangan ako communicate. And then, on the part of the teachers, alam nila paano i-receive tong mga report na to. And napakagandang marinig na may mga ganun kayong efforts for your schools, Ustad Gerard. Actually, bukod sa cyber chat na dinadaluhan natin dito, ang Pasig City LGU in partnership with Cyber Guardians PH through City Social Welfare Development Office ay nagsasagawa ng mga orientation bara-barangay sa mga youth para humanap ng mga youth formators. Nagkakascade tayo ng information, awareness para sa kanila, lalo't lalo sa mga leaders ng mga youth leaders para maging aware sila na may mga ganito palang nangyayari. Na rampant pala yung cyber threats and with that, naghahanap din tayo syempre ng mga advocates to co-create the safer cyberspace. So, ayun. Very great news na malaman yan. Siksik, liglig at umaapaw na naman nakaalaman ng ating naibahagi sa ating mga ka-chatters sa araw na ito. At napakagandang makita yung perspective ng Muslim community. Ang dami kong natutunan ngayong araw na ito. Same, attorney, ang dami. Talagang very informative sa ating mga ka-chatter. Mas watch po itong ating episode 13. Kaya maraming salamat po sa mga guests natin sa araw na ito. Pero bago po kayo umalis, baka meron po kayong mensahe sa mga chatters natin, sa mga nanonood. Thank you po, Archie. Ang mensahe ko lang po sa ating mga kabataang nanonood, please po, panindigan natin yung, kasi ako member ako ng kabataan So panindigan natin yung sinasabi na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Okay? So yun po, magsisimula yun sa atin. At ito ay magsisimula sa ating mga gawa. Yeah, ako naman Archie, mensahe ko muna sa mga magulang. Alam mo yung bahay mo, wala kang papayagang pumasok na stranger, right? O hindi mo talaga kakilala kasi gusto mong proteksyonan yung loob ng bahay mo. Pero ngayon kasi hindi mo na kailangan na magnanakaw at saka akit bahay gang Cellphone na lang, di ba? So, maging maingat, maging attentive, maging aware sa ano ba yung cyber threats ng social media. Kailangan talaga ng, sabi ko nga, set rules, na dapat sundin. Kung kailangan ng cellphone, bigyan ng cellphone, pero maging mapanuri ang mga magulang sa mga anak kung paano ito ginagamit. Kasi akala natin, yung anak natin ang bait-bait nasa kwarto. Yung pala, hindi mo na alam kung ano yung nangyayari sa bata. Especially yung mga maliliit na bata na sobrang addict sa mga games. Hindi mo pala alam, yung anak mo, ang ka-game niya ay isang membro ng porn industry. And ilang bata, ilang bata ang sobrang addict na sa porn. Ang alam ko, last 10 years ago, number 1 ng Philippines, sa porn. And then, ang mga bata, ang alam ko, tatlo sa kanila, isa na yung addict. So, kawawa yung mga anak natin. So, ulitin ko lang, no one will love our family and no one will protect our family except the parents, especially the mothers. Sa mga bata naman, always remember, especially the Muslim children, sabi ng Allah, if you do good, good will back to you. If you do evil, then automatically bad will back to you. So, be mindful and be responsible sa paggamit ng social media. Yes, sa akin naman, Archie and Attorney, lagi ko nga binabanggit, mas maganda ang may alam. Kasi kung may alam ka, handa ka kung ano man yung mga pwedeng makaharap mo na challenges, threats, or whatever. Sa inyo mga ka-chatter, especially sa aking mga kapatid na Muslim, buksan natin yung mga isipan natin. Maging malawak tayo. I-open natin yung mga mind natin para mag-learn.
Kasi ang mundo ay changing, 'di ba? Very constant changing siya, nagbabago. And so we have to adopt. And how can we adopt kung hindi naman tayo nagsisik ng knowledge? So we have to learn, we have to seek knowledge, we have to, empower ourselves. Hindi dapat nag-aantay tayo na may mag-empower sa atin. No. Unahin mo ang sarili mo. I-ano mo sa puso mo yung commitment na you want to empower yourself. And with the help of this mga organization, NGOs, nabibigyan nila tayo ng skills. So, yun lang. And sana, kayo mga ka-chatters, makita namin kayo sa Cyber Guardians page. Ako naman, nasabi naman nila lahat. So, talagang yung pinaka-importante talaga, bonding talaga sa mga anak natin. Para hindi sila mahihiyang magsabi kung ano man yung ano. Kung minsan niya, yung gano'n na may bonding tayo sa anak natin, may mga kaibigan na nagkukwento sa kanila. Tapos through gano'n na, ay mami, may ganito, na makakatulong din tayo sa iba. Kasi yung anak natin mismo na napagkukwentuhan ng mga kaibigan nila na may ganong experience, nagiging way tayo para makatulong din sa iba eh. Kaya sa mga manonood natin, sana lang yung mga anak natin, pangalagaan natin, maging open tayo sa kanila, willing to listen, para ganon din sila sa atin. Yun lamang po, maraming salamat. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga message. Mga ka-chatters, hindi pa po tayo tapos sa ating episode. Kami ay magbabalik dito sa Cyber Chat Season 3.